The Senate is expected to hold a caucus today to discuss the priority bills for the 20th Congress. And for more details, we have mobile journalist Merimon Reyes on the ground. Hey Merimon, tell us what's happening there. Good morning, Angela and Angelo. So far, ngayon inaasahan na natin magsisimula na yung press briefing with Senate President Chis Escudero. And isa sa inaabangan natin na sana ay matalakay, if not ngayong press briefing, baka mamaya sa kanilang 1 o'clock p.m. caucus, ito nga magiging galaw na ng Senado. Tungkol nga doon sa impeachment case laban kay VP Sara na ni-rule ng Supreme Court as unconstitutional. Kahapon kasi nung nakausap din natin si Senadora Risa Hontiveros, ang nasabi niya, hindi raw sila hihinto doon sa SC ruling lang talaga. So asahan natin na posible, kasabay nung i-file ng House of Representatives na for reconsideration, maaari magkaroon din ng galaw dito sa loob ng Senado. Pero bukod dyan, yung isa sa mga inaabangan din natin is yung line-up na ng mga priority bill na iisa-isahin na nila. Pero during the past weeks, yung ilan sa mga inaasahan natin na mga panukala na matatalakay talaga ay yung sa minimum wage hike na maraming senador ang nag-file para madagdagan pa kung maaari. Kasama na rin dito for infrastructure, Senator J.V. Ejercito, kasi nga raw nakikita nila importante ito, lalong-lalo na sa mga direct foreign investors. And itong pagdating sa online gaming or gambling, kasi karamihan sa mga senador, halimbawa na rin dyan si Senator Mig Zubiri, Senadora Hontiveros, pinaliwanag nila or in-express nila kahapon hanggang kaninang umaga sa pagmamonitor natin yung kanilang pagkadismaya dahil hindi nga nabanggit, walang napag-usapan, nor natukoy na magiging aksyon ng pamahalaan dito. So asahan natin sa dinami-dami ng final na panukala either for banning or for regulating online na gaming or gambling, erorolyo talaga yun dito sa Senado. Balik sa inyo. Merimon, paano yung mga committee appointments? Kasi usually sa dami ng bills na kailangan talakayin, ibabalik to sa mga kanya-kanyang committee na relevant dito. No? So do we expect at least the major committees today na magkaroon ng appointments? Yes, Angelo, tama yan. Part na rin ng agenda nila ngayong araw is yung pag-organize ng Senate subcommittees plus kung sino yung mga manunungkulan dito. Titignan din natin if ever kung ito nga sila Senator Bam Aquino, makuha niya ba kaya ang education, etong kay Senator Kiko Pangilinan for agriculture, dahil nga isa rin ito sa naging motivation ni Senator Pangilinan nung ibinahagi niya kahapon yung kanyang boto kaya SP Chis para nga sa liderato. Pero paglilinaw niya rin daw, hindi siya kakampi ng administrasyon. Ito raw ay para nga sa kanyang adhikaing, lalong-lalo na pagdating sa food security at nasana nga makatrabaho niya raw ang mga tao na makakatulong na maging maipagpatuloy yung mga plano sana para sa ikabubuti ng sektor na iyo. So asahan natin, bukod dito sa priority bills, bubuin na rin yung mga committee, sino yung mga manunungkulan dito as chairpersons, and hopefully sa mga susunod na araw ay magro-roll out na ito. Kasabay din yung magiging desisyon ng mga senador tungkol nga dito sa impeachment laban sa bise. I was wondering, Merimon, kung kamusta naman yung atmosphere dyan ngayon sa Senate, right? After the SONA and of course yung re-election ni Senator Chis Escudero as the Senate President, knowing nakita natin sa iba't ibang mga social media, particularly sa ex ni Senator Bam Aquino, yung tweet niya no, na pinakita niya squad goals, #squad goals, kasama niya si Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, and that was before the re-election of Senate President Sino, bago sila pumanig sa majority. So, kamusta yung atmosphere dyan? Meron bang mga tensyon dyan nangyayari ngayon sa Senate? Angela, sakto kagabi kasi bago umuwi si Senadora Risa, natanong pa natin siya ano ba kaya yung masasabi niya doon sa naging boto ng Kiko Bam na tandem. Ang nasabi niya lang sa atin, siya raw ay excited na makatrabaho ang Senate minority. Pero so far dito sa Senado, actually birthday ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kaya merong pataho. So ito yung pinaka-latest na na-try natin dito. Yung ilang mga mambabatas, asahan natin na baka sa mga susunod na oras pa talaga natin sila makikita dito para nga either sa kanilang plenary, para sa kanilang caucus. Pero so far, kalmado pa naman ang sitwasyon dito sa loob ng Senado. Ang nakita nga lang natin talaga yung pagbabahagi ng pagkadismaya ng ilang mga senador dahil nga karamihan sa kanila ay nakulangan sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ayun nga, kasi tatanong ko kamusta naman yung mga no-show na Duterte block kung tawagin na mga senador dyan ngayon. Angela, ang nasabi nga dyan na 2 weeks ago, sinabi na ni Senator Bato na siya talaga mismo by personal choice, hindi siya pupunta dito doon sa Senado, sa SONA kahapon dahil nga
may ilang mga kongresista raw, tsaka mga tao sa Malacanang na ayaw niya na raw makipagplastikan. Samantala, kahapon din, bago umalis ang mga senador dito sa Senado, papunta na nga sa Batasan Pambansa, ang nasabi ni Senadora Amy, silang Duterte block tulad last year, napagdesisyonan daw talaga nila to move as one na hindi sila pupunta sa Senado, sa SONA. Pero ang sinabi dito ni Senadora Amy, para raw sa kanya, may mga ibang bagay pa raw na dapat bigyan ng pagtuunan ng pansin, i-prioritize, at yung magiging laman naman daw ng SONA ni Pangulong Marcos, makikita naman daw nila sa mga media entity. So yun yung pinakanasabi sa atin ng Senadora kung bakit hindi siya pupunta. Pero for the others doon sa Duterte Block, ang nasabi niya, basta move nila yon as the Duterte Block, so kanya-kanya na lang talaga kung meron pang underlying na reasoning kung bakit hindi sila pumunta sa SONA. All right, thank you for that. That was mobile journalist Merimon Reyes.